Matapos ang paghahain ng COC ng mga gustong kumandidato sa darating na hatol ng Bayan 2025, hindi maiwasan ang ilang tanong gaya ng ano nga ba ang demokrasya? Sino lang ba ang may karapatang kumandidato? At para lang ba ito sa mga mayayaman, may pinag-aralan at may karanasan? Yan ang himayin ni Professor Antonio Contreras sa Punto de Vista. Professor. Maraming salamat, Dayan, at magandang umaga. Nakikita na natin ngayon ang listahan unti-unti nang tumatambad sa ating paningin ang mga kakandidato para sa 2025 national at local elections. At marami ang hindi natutuwa sa mga listahan. Marami ang mga nagkokomento na bakit si ganito kakandidato, anong karapatan yan? Ba't si ganito, wala namang karanasan yan? Bakit si ganyan? Hindi naman yan marunong. Ano ba talaga ang demokrasya? Para kanino ito? At sino ba ang may karapatang tumakbo? Malinaw po ang ating saligang batas. Ang lahat po ay may akses sa demokrasya. Ang demokrasya ay para sa lahat. At ang mga kasalukuyang batas natin sa eleksyon ay may mga itinatalagang mga kwalifikasyon. At ang pangunahing dito ay marunong lamang dapat siyang bumasa at sumulat para makakandidato. At sa iba't ibang posisyon, may mga requirements na kailangan siya ay Filipino citizen, of course. Siya ay may residency for a particular period at walang conviction o walang nagsabi na siya ay pinagbabawal na meron na siyang perpetual disqualification. Maliban dito, kahit sino man, mahirap ka man, mayaman ka man, may itsura ka man o wala, nakatapos ka man ng kolehiyo, hindi, ikaw ay pwedeng kumandidato. So maraming magtatanong, bakit pagkapag administrative position, simpleng security guard, simpleng manggagawa, hanapan mo ng requirements sa kailang high school graduate o kung minsan college graduate, minsan kailang board passer pa. Kasi ganito po yan. Ang ating estado nahati sa dalawa, yung political at saka yung administratibo. Yung administrative state, yan yung dapat tumutulong sa pag-implement ng batas, pag-implement ng mga programa, at kailangan dyan ng kagalingan sa technical na aspeto. Dapat kung security guard ka, may qualification kung gano'n pag-security guard, kung teacher ka, ikaw ay board passer, ganon. At dito, hindi hinahalal yan ng tao. So dapat maging rigid tayo sa pag-screen sa kanila. Yung mga political positions po, ito po yung mga posisyon na hinahalal ng tao. At ang assumption po lagi ay rasyonal mag-isip ang mga tao. Ang nagtatalaga sa kanila ay ang taong bayan. So hindi kailangan sila ay merong karanasan. Hindi kailangan sila ay may tinapos. Basta marunong sumulat at magbasa. Para sila ay tumakbo. Dahil ang assumption dito, ang mamamayan ang siyang sisita sa kanila. Ang mamamayan ang titimbang sa kanila. So yun yung requirement. Pag sila'y nakalusot sa rasyonal na pag-iisip, sa isang makatwirang pag-iisip ng botante, sapat na yun sa demokrasya. Sapagkat sila naman, ang kanilang trabaho ay i-represent o ikatawan ang interes ng bayan. At hindi naman kailangan may college degree ka. Hindi naman kailangan ikaw ay mayaman para malaman mo kung ano yung pulso ng bayan. Yun ang assumption. At every 3 years sila every 6 years, depende sa posisyon, sila hahatulan uli. At pwede silang tanggalin o sisantihin anytime, hindi naman pala anytime, during elections. So, ang punto po dito ay ganito. Yung mga administrative positions, yan pang mayroong rigid requirements. Sapagkat yan ay hindi ibinuboto ng tao. Yun pong mga political positions, yan po yung ang requirement ay sapat na mamamayan ka, kwalipikado ka, marunong kang bumasa sumulat dahil lang naghuhusga sa kanila ang taong bayan. So anong pinupunto ko dito? Nasa taong bayan, nasa kamay ng taong bayan ng pagdedesisyon kung ito ay i-hire o i-fire. Kaya tayo, banat tayo ng banat. Hindi naman pwedeng kumandidato yun, wala namang alam yan. Hindi naman kumandidato, wala namang karanasan yan. Ang tanong, ginagawa mo ba ng tama ang iyong trabaho bilang mambotante? Sinisita mo ba talaga yung mga yan? Tinitimbang mo ba talaga mga yan? Huwag kang magreklamo kung ang mga nahalal ay hindi kwalipikado. Sabi nga namin sa political science, we get the government that we deserve. Ikaw, nasa kamay mong botante. Nasa iyong kapangyarihan. Ikaw ang nag-hire ng mga yan. Kaya mag-ingat ka. Tingnan mong mabuti ang kanilang mga kwalifikasyon. Yan lang ang aking punto de vista.
ngayong umagang ito. Balik sa dyan sa studio, Dayan, at magandang umaga. Maraming salamat po, Professor Antonio Contreras.